Bago ang game ng Lakers at Dallas, nasa trade discussion ulit ang Lakers sa pagkuha ng big man. Ang potential nilang targetin ang sentro ng Jazz, si Walker Kessler. Matagal na kasing nasa trade block si Kessler na base naman kay Rob Pelinka, long-term player ang habol nilang makuha sa trade. Kung pagbabasihan ng kontrata ni Kessler, visible naman talaga siya makuha ng Lakers dahil $2.9 million ang kontrata niya. Pwede agad matapatan nyo ng LA. Pwedeng si Bronny or kaya si Cam Reddish. Pasok agad yun. Samahan pa ni Jalen Hood-Schifino. Ang nakikitang issue doon, hindi makukuha ng Lakers basta-basta si Kessler dahil nasa Jazz ang 2027 first round pick ng LA. Ito yung galing sa Russell Westbrook trade. Limitado ang may offer ng Lakers sa Jazz pagdating sa draft picks. Ang gusto ng Jazz na kapalit ni Kessler, first round pick. Base kasi sa sinabi ni Rob Pelinka na future ng franchise yung inaalala niya kapag makikipag-trade, hindi maibibigay ng Lakers yung 2028 hanggang 2031 na draft pick. Ang available na lang sa Lakers doon yung 2026 or pwede rin yung 2028 mismo. Kaso lang magkasunod or kadikit lang yun ng 2027. Kapag binigay kasi ng Lakers yung 2029 hanggang 2031 na draft picks nila, yung future nila noon ang maapektuhan dahil hindi alam kung ano ang status ni Anthony Davis noon. Pwedeng ma-trade ng Lakers yung kanilang 2026 or 2028 kung ang gagawin ng Jazz naman, iti-trade nila yung 2027 draft picks nila na nakuha sa Lakers dati. Kailangan pa kasi ng Lakers na isang big man kahit hindi naman nila ginagamit dahil number 27 sila sa rebound sa buong liga. Pang 30 naman sila sa pagbibigay ng mataas na rebound sa kalaban. Kaso nga lang dahil ang target nila post LeBron era, balak nilang gamitin si Kessler doon kasama ni Anthony Davis. Kaya si Valanciunas dati na target ng LA hindi natuloy. Yung best friend naman na team ng Lakers, ang Golden State, mawawala ang isang key player nila si Jonathan Kuminga dahil nagkaroon ng injury nung last game. Memphis ata yun or Philadelphia. 3 linggong hindi makakalaro si Kuminga. Papatak yun sa countdown ng deadline sa trade. Nainis din si Kuminga dahil mababakante siya ng matagal. Ito kasi yung risk sa kanya dahil wala siyang contract extension. Kung nagkataong mas malala pa yung injury niya, lalong maaapektuhan ang kanyang off-season. Nag-a-average si Kuminga ng 16 points, 5 rebounds at 2 assists per game. Dahil wala si Kuminga, magkakaroon tuloy ng reason ang Golden State na bumalik sa Cam Johnson trade scenario. Dapat kasi kasabay siya ni Schroeder. Kaso ang gusto ng Nets na kapalit si Kuminga mismo na hindi naman nila ibibigay. Ngayon, ang nagkakaproblema sa lineup ng Golden State si Buddy Hield. Pababa yung traction niya. Kaya namang kunin ng Golden State si Cam Johnson. Pwedeng kapalit doon si Looney or kaya si Buddy Hield. Kasama si Podziemski, GP2 at isang first round pick. Papasok yun sa kontrata niya. Kaso dahil sa bonus ni Cam Johnson, hindi magiging eligible sa second tax apron. Kailangan pa magsama ng isang player para pumasok. Pero dahil bagsak ang value ni Podziemski, para mag-interesado ang Nets sa offer ng Golden State, kailangan samahan ng isang first round pick pa. So dalawa ang ibibigay mula yung 2025 hanggang 2031. Ang Pacers nag-iintay din kay Cam Johnson or interesado din sila makuha. Sila yung kalaban ng Golden State sa kanya, bukod pa sa OKC. Yung Thunder hindi naman nagmamadaling gumawa ng trade, okay pa yung lineup nila. Hindi rin interesado ang Nets sa offer ng Indiana. Si Aaron Nesmith at Obi Toppin ang nilagay doon. Pasok sa kontrata kaso si Nesmith injured. Ang Golden State naman nasa bingit ng pag-relocate sa Purok 11 dahil hirap nga silang manalo kahit andun pa si Kuminga lalo na't wala pa siya ngayon. Pero kung manalo yung Warriors nang wala si Kuminga, lagot si Kuminga doon, bababa ang value niya. Makakapondo naman yung mga teams sa kanila kung sakali dahil 10 games na posibleng hindi makalaro si Kuminga after Miami game.